nila, pero kinabukasan, magpe-presko naman. Doon naman nagsisiwalat ang vice-presidente at kanyang mga sanlaksang abogado noong kanilang panig. So paano, saan ba tayo talaga maniniwala? Kaya naman, kakausapin po natin ang member ng House Committee on Justice at chairperson din ng House Committee on Public Accounts, si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kung magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning! Magandang umaga. Maraming salamat po sa pag-imbita. Ay, good morning at maraming salamat. At ikaw pa ay naka-Zoom. Oh, partner, he woke up like that. Of course, si Oo. Kong Terry pa ba? Pinaghandaan tayo dito sa interview natin na ito. Dahil ang dami kong hindi alam. Ayan, sige. Lalo na yung mga kong, with your indulgence, partner, Go ahead, sumilang ko na partner. ito. Para mga, tayo. Para tayo nasa hearing. Correct. Madam Chair. Oo nga. Kong, makipaliwanag mo nga kasi ang dami nating napag-alaman ng mga numero. Ganito ang pera, ganyan ang pera. Pero wala akong pera. Hindi ko maintindihan yun. Walang cash on hand. Kahit kanina pinaliwanag ni Congresswoman Luistro, hindi ko pa rin siya mag-gets, hindi ma-process. Ang simpleng tanong lang naman dyan talaga, magkano ba talaga pera niya? Well, yun po yung unang problema, no? Doon po sa kanyang salin from 2019 to 2024, no? Wala po nakalagay po doon ng cash on hand at cash in bank. Kasama ho yan doon sa requirements ng salin law, eh. Alam po ninyo, ang palusot nila nakalagay daw ho yun sa others, pero hindi yung katanggap-tanggap kasi very specific po ng line item doon po sa salin law na dapat meron pong mga line item para sa mga pera. No, yun po yung una. Pangalawa, nakakatawa naman ho yun. Ginawa nilang others yung 2019 to 2024. Pero mula noong 2007 hanggang 2018, meron pong line item para ho sa pera. So ano ho yung nagbago? Noong pong 2019 onwards, no? At linamp supposedly, ito pong others, kasama po ng kanya pong cash. Oo. Kung halimbawa sa mga pinag-uusapang financial transactions, yung mga questionable, yung iba sabi, may mga naglulutangan, hindi pa naman final yan sa COA na yan, sa AMLAC na yan, wala pa naman, di naman yan final, pwede naman yung habulin. Pero base doon sa lumabas sa komite, maituturing na ba ito mga unexplained na sources ng funds na natutukoy, na basehan, ebidensya para madiin ang Vice President? Alam po ninyo, ngayong araw na ito magka-file si Attorney Mans Carpio, asawa po ng Pangalawang Pangulo, laban sa Committee on Justice members at sa BSP Governor at AMLAC Executive Director. Sa pagpa-file po niya ng kaso ngayon, effectively, tinatanggap po nila na tama ho yung mga bilang. Tama ho yung 6.7 billion of total transactions, yung pong 4.4 billion ng inflows, pumasok ho na pera, at yung pong 1.55 billion na lumabas pong pera mula sa kanila pong mga accounts at yung natitira pa ho na 2.88 billion. So yun ho yung effect nung pong pagkakaso ngayong araw po na ito laban sa Committee on Justice. At papasok ngayon yung tanong. Una, sa inflows na 4.4 billion, saan po galing yung pong pera na yon, no? Yung pong outflow, saan ho napunta yung pong pera na yun? Kasi sino ho ba yung mag-asawang Duterte Carpio? Public official, mga abogado, meron pong naluluging mga negosyo. So, kumbaga, by any sense of imagination, parang hindi ho talaga mag-aabot-abot. Yung pong 88 million in net worth at 73 million in income net of taxes dito po sa sheer scale ng 6.77 billion po ng transaction volume over the course of 20 years. Oo, pero real talk lang kung malalaman ba natin talaga yung ang sagot sa mga katanungan na yan, considering na ito na nga po, sinasabi ko kanina, ang kaharap nyo lang ay empty chair. Tapos, pagka meron lumabas na issue o legal na kailangang idiskusyon, akyat, sampa ng kaso. So, meron bang katapusan dito? Paikot-ikot lang tayo. Malalaman ba natin ang totoo? Ngayon ho nga, malalaman na ho natin yung totoo. Kasi nga, pag nag-file si Attorney Carpio ng kanyang kaso ngayon, nakatali na ho siya doon sa mga numero. Kasi ang rinereklamo ho niya, bakit nyo kasi dinisclose itong mga bagay nyo? Meron akong privacy dito. So sure, pag debatehan ho natin disclosure, ibig sabihin nun, hindi na natin pwedeng pagdebatihan yung pong numero.
Hindi ba? Yun yung unang tanong. Pero pangalawa, tingin ko naman ho ultimately magkikita-kita ho tayo sa Senado. No? So, pwede hong ilahad ng atin pong pangalawang Pangulo yung pong kanyang kabuuan ng depensa diyan po sa Senate impeachment trial if we get to that point. Yan po yung mga usapin nung nakaraan about money, the transactions and Yan. all. Sa Wednesday, ang sinasabi naman pong pag-uusapan yung threat sa Pangulo, sa First Lady, kay dating Speaker Martin Romualdez. Ano ang kaabang-abang dito? At may kagaya dito sa nakaraan po ninyong hearing, may bigla bang big revelation na makikita pa? May pasabog ba, Kong? Ang totoo po, yung pasabog mismo, yung nakita naman na ho ng bayan na video, no? Kasi sa totoo lang, the video will speak for itself, no? Ang pagbabanta ay pagbabanta ay pagbabanta. So, ibig sabihin, kahit ano pa nga paliwanag mo dyan na it was conditional at kailangan niya muna daw mamatay bago mamatay yung iba pa, ang pinaparusahan po ng batas sa mga threats ay yung pagkakaroon ng pagbabanta mismo. Hindi ba? So, yan po yung una, no? So, the video will be played, no? And second, yung pong NBI will, I think, make a report, no? Kung meron silang follow-up investigation dito po nga sa pagpaplano ng pagpatay sa atin pong mga matataas na opisyal. Opo. Pero sa ngayon, Kong, sa palagay mo, kasi numbers game ito di ba, partner? Meron ba kayong Lagi. numero? Yan ang Para tanong. iakyat, ano? Yan ang tanong. Alam po ninyo, bago po yung Miyerkules, doon sa 6.77 billion, medyo kabado pa ho kami kung makukuha ko yung bilang. Pero tingin ko, pagkatapos ho ng 6.77 billion na pasabog disclosure doon po sa mga transaksyon na mag-asawang Duterte Carpio, tingin ko, mataas yung confidence ho natin makukuha po yung probable cause dito po sa bagay po na ito. Oo. Kung ganyan ang mangyayari, Kong Terry, hindi ba mahihirapan ang komite? Ano ang epekto nito na yung inaakusahan hindi nagpapakita, hindi nga. nagpa-participate? Oo. Mapipigil ba nitong kanyang absence yung mga procedures na ginagawa nyo dyan sa komite and eventually pag nagbotohan sa plenary? Wala akong epekto yun, sa totoo lang. Kasi effectively, she has waived her rights Up until Wednesday, meron ho siyang karapan na magpakita doon at mag-presente ng ebidensya. Pag hindi ho siya magpakita doon, ang kanya pong pagkakataon na lamang po ay sa Senado. And it is not the committee's fault. It is the Vice President's fault. Kasi nga, meron ho silang tsorye. Hindi ba kaya nga sila nagpunta sa Korte Suprema na unconstitutional ito pong proceedings ho natin. So, ibig ko sabihin, kung yan ho yung aabutin ho nila, that was their legal strategy and they will have to contend with the consequences of it. Oo. May yung mga pinapalutang din, partner, na magre-resign na lang daw muna ang Vice Presidente at para maiwasan yung penalty na perpetual, ano nga ang tawag mo doon? Ano? Perpetual disqualification Yun, from service, from yun, office. Oo. So, meron bang tayong dapat makitang anggulo na gano'n, Kong? Well, syempre, ang pag-resign naman po ay nakadepende ho sa pangalawang Pangulo kung sino man hong opisyal ng gobyerno. Pero kailangan ho nating linawin, kahit wala na ho impeachment, tumatakbo naman ho yung lahat ng iba pang mga proseso sa ilalim po ng batas. No? So yung Ombudsman, tumatakbo ho yung proseso na yan. Yung COA, tumatakbo ho yung proseso po na yan. So dito po sa Revelation, for example, doon po sa AMLAC, pwede hong tumakbo yung BIR at AMLAC mismo o na tax evasion and money laundering. No? So, kumbaga, yung resignation ho, will of course stop yung pong ilang aspeto po ng impeachment, pero whether yung mga criminal proceedings will stop, I don't think it will actually stop. Kasi nga, meron po mga bagong revelations mula po sa ating proceedings. Okay. So, abangan natin yung mga pasabog na yan at nang para pagka nagkaroon ng mga ganyang klaseng revelation, andyan naman lagi si Kong Terry para ipaliwanag sa atin. Correct. At hindi ho yan magsasabi ng, wag mo kong materi-teri. Iba yun! Mali. Kong, maraming salamat po sa inyong oras, ha? Thank you, Kong. Maraming salamat. Magandang umaga. Good morning po si Kong Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at ang miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson ng House Committee on Public Accounts. Ay, talagang napabuntong. Kaya nga, sabay pa tayo.